Magandang araw, malaking balita ito. Sabi ni Israel Katz, Ministro ng Depensa ng Israel, patay na si Ali Larijani, mataas na opisyal ng Iran, sa isang pag-atake kagabi. Ayon sa Ministro ng Depensa ng Israel, ito marahil ang pinakamakabuluhang pag-atake sa nakalipas na 1.5 linggo. Target ng Israeli at Amerikano ang estruktura ng Iran. Itinuturing na de facto na leader si Larijani. Matapos ang pagpasalang sa dating Supreme Leader ng Iran at sa gitna ng pagdududa kay Mustafa Khamenei na napiling susunod na leader, naging kalihim ng Supreme National Security Council ng Iran si Larijani. Kinagabihan, sa isang hiwalay na pag-atake, pinatay ng mga Israeli ang pangunahing kumander ng mga puwersa. Si Golan Reza Soleimani ng Basij, na sangay ng Revolutionary Guard, ang namuno sa pagsupil ng mga nagpoprotesta nung simula ng taon sa Iran. May nagsabi sa akin kanina umaga na mahigit 2 ang opisyal ng Basij na kasama niya nang mangyari ang pag-atake. Napatay nila ang mataas na kumander na yon. Nangyayari ito kasabay ng mga airstrike ng Israel at Amerika sa Iran nitong nakaraang 24 na oras. Panurin ang mga bagong larawan mula Linggo sa video ng IDF. Inaasahang lalala at dadami pa ito sa mga darating na araw. Gumanti ang mga Iranian laban sa mga bansa sa Gulpo at kaalyadong Israel. Kinagabihan sinalakay ng drone at rocket ang embahada ng Sipuapurla sa Baghdad. May bumagsak na drone malapit sa embahada ng Zubriyar, walang nasaktan. Sa ilaga ng Israel, ang Hezbollah, kaalyado ng Iran, ay nagpaputok ng mga rocket papunta sa Nahariya. Ito ay malapit sa hangganan ng Lebanon at nagkaroon ng sunog. Ani mga sugatan gaya ng nasa video. Kahapon tinanong si Trump ni Peter Doocy ng Fox tungkol dito at sa pagsisikap na pahinain ang rehime ng Iran. Kung ang Iran, gaya ng sabi mo, ay tuluyang madipol habang wasak ang mga missile, pamunuan, Air Force at Navy, maaari nating tapusin ang digmaan na yung linggo. O sigura. Maaari. Gagawin ba natin? Sa tingin ko, hindi pa, pero malapit na. Hindi na magtatagal at magkakaroon tayo ng mas ligtas na mundo. Kapag natapos na ang lahat ng ito, matatapos na rin ito sa lalong madaling panahon. Magkakaroon tayo ng mas ligtas na mundo. US at Israel laban sa Iran at mga kaalyado nito. Tingnan ang mga larawan ng mga naging epekto sa Dahye, timog ng Beirut, kuta ng Hezbollah na binumba ng Israel. Tingnan ang mga larawan ng mga puwersang panlupa sa timog Lebanon habang pinalalawak ng Israel ang operasyon laban sa grupong terorista. Isa sa mga tagapagsalita ng IDF ay nagsabi noong gabi, naghanda kami para sa mahabang digmaang ito, inasahan naming magpapaputok ang Hezbollah. Bago magsimula ang kampanya, may 5 outpost kami sa harap ng mga komunidad sa Hilagang Hangganan. Agad sa simula ng kampanya, pinatibay namin ang depensa ng mga komunidad sa Hilaga sa mahigit 15 lugar at tinawag ang mga reserba. Sa mga nakaraang araw, pamunahing balita ngayon ang pagkamatay ni Ali Larijani, opisyal ng Iran, sa mga pag-atake kagabi. Kinumpirma ng opisyal ng Israel ang intelihensya para sa pag-atake ay mula sa pinagsamang operasyon ng Estelar at Israel. Konting pagsusuri lang, Trey. Alam natin siya ang mahigpit at baka mas mahalaga pa kaysa sa 86 na anyos na ayatola. At meron tang presidente na hindi gaanong intelektual, hindi siyentipiko, kundi isang mas moderadong tao. Ngayong wala na si Larijani, sa tingin mo ba mag-iiba ang ugali ng administrasyon ng Iran at ang paraan nila sa pagdedesisyon? Magandang tanong. Si Larijani ay kilalang isa sa mga natitirang mahigpit o hardliner. Iba't ibang klerikong Shia at iba pang tumulong sa rehimeng Iranian at nahati sila sa iba't ibang larangan. Kung iisipin kung sino ang natira at namumuno, yan ang malaking tanong. Noong Biyernes, araw ng Quds sa Tehran, nakita natin si Larijani na nagbibigay ng live na panayam at tinutukso ang mga Amerikano at Israeli habang malaya naglalakad sa lungsod. Makalipas ang ilang araw, tinamaan siya at napatay sa isang tumpak na atake. Tungkol naman kay Pangulong Masudi Pezeshkian, itinuturing siyang mas moderado, ngunit siya ay nasa panig ng politika, walang malalim na ugnayan sa Revolutionary Guard at sa mga komandanteng napatay. Iyan ang tanong na dapat nating suriin. Sino ang namumuno sa Iran at sa mga puwersang ito sa labanan? Sino pa rin ang napapalipad ng mga drone at misil laban sa mga bansa sa Gulf at Israel? Kaya nananatili ang tanong, sino ang namumuno? Hindi pa rin natin alam ang lagay ni Moshe Tashken Khamenei, ang kasalukuyang pinakamataas na pinuno. Kahapon tinanong ni Pangulong Trump kung siya ay buhay o patay na.
Trey, may nakuha na ba tayong sagot? Alam ko na yung mga pinakamataas na pinuno na pinaslang ng Israel ay may ganitong plano para ang lahat ng maliliit na puwersang ito ay kumilos ng halos magkakanya-kanya. Nangyayari pa rin ito sa Iran. O ito ba ay ang leader supremong ito, ang bagong leader supremo, ang anak na siyang namumuno ngayon at hindi natin naririnig ang tungkol sa kanya? Oo, magandang tanong. Mosaic ang depensa ng Iran dahil alam nilang liligpitin ng Estados Unidos at Israel ang kanilang mga opisyal. Marami silang mga kapalit para sa mga individual na ito, pero mas kaunti ang kanilang karanasan at hindi nila ganong naiintindihan ang estruktura ng pamumuno. Iyan ang dahilan kaya magulo ang estruktura ng militar ng Iran habang winawasak ng Estados Unidos at Israel ang kanilang rehimen. Tungkol sa mga bagong komento ni na Pangulong Pezeshkian at Shansai, madalas nilang sinasabi na inuutos naming huwag barilin ng aming puwersa ang mga kaibigan sa Golpo. Pagkatapos noon, inatake ng mga puwersa Irani ang sarili nilang kaalyado na nagpapakita ng kabiguan ng pamunuan ng Iran na nawalan ng mga pinuno sa paggabay sa kanilang puwersang panlupa. Kung di nila mapigilan ang puwersa, nilang barilin ang mga bansa na nag-aalok ng pamamagitan at tulong tulad ng Oman sa Iran sa negosasyon, mapapaisip kung kaya pa ng Iran ipagpatuloy ang digmaan. Lalo na dahil ayon kay Kalihim Petty Hegseth, winasak ng mga sermobesto ang produksyon ng Iran. Patuloy silang nagpapakawala ng misil at drone pero hindi na sila nakakagawa ng bago. Alam ko halos 3 oras na tayo. Pero sabi ni Steve Woodcock na tinawagan siya ng Chancellor at mag-uusap sila. Pero itinatanggi niya at sinabing hindi talaga nangyari. Tapos at si Trey, tungkol naman sa issue ng Starlink. Yung mga nakatira doon, ang alam lang nila ay galing sa TV ng gobyerno. Hindi ito ang pinakamahalaga ngayon ang nangyayari sa lugar dahil may duda kung babalik pa ang mga tao sa kalsada sa Iran tulad ng sa simula ng taon. Dahil ilang commander ng Basij, pati ang hepe ng unit ng Revolusyonaryong Gwardiya ay napatay nitong mga nakaraang linggo. Ang natitirang bahagi ng rehimeng Iranian ay gumagawa ng matitinding pagsisikap. Nag-iikot sa mga bahay para hanapin ang may Starlink at access sa labas na pwedeng magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa gobyerno. Kapag iniisip natin ang sitwasyon doon, dapat isaalang-alang ang kagustuhan ng tao, lalo't marami ang natatakot. Natatakot sila dahil kahit na yon, delikado pa rin silang mabaril ng security forces kapag lumabas sa kalsada. Sinabi ni Pangulong Trump sa simula ng taong ito na 32,000 katao ang nailikas. Ano ang susunod, hindi pa natin alam. Alam nating maraming opsyon si Pangulong Trump at kahit hindi niya ito inilalantad, may mga pribadong alternatibo siya para suportahan ang mga taong ito. Muling sistematikong inaalis ng mga Amerikano at Israeli ang pamunuan ng Iran na responsabale sa pagpatay ng maraming sibilyan nila sa simula ng taong ito. Shay, maraming salamat. Mahusay ang trabaho mo. Há tempo, mas são grandes movimentos.